Ano pala? Okay, good afternoon po sa lahat at pasensya na po at medyo pakiano na lang kung pag hindi malinaw yung dating ko po diyan ano. So mag-start na po tayo nang makarami po tayong lahat. Amen. So ngayon po ay ating po pag-uusapan ay patungkol po sa ating mga buhay-buhay. Amen. At bago po tayo mag-umpisa, samahan niyo po muna ako manalangin. Hallelujah. Amen. Panginoon, salamat po Panginoon sa hapong ito, Panginoon. O sa mga sandaling ito, Lord God, na kung saan kami po ay nagsasama-sama, Panginoon, kakatipon-tipon upang aming Panginoon na pagnilay-nilay ng inyong salita, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa inyong tunay na Panginoon na pagbibigay sa amin ng pagkakataon na mapag-aralan namin ang iyong salita, Panginoon. Hayaan niyo, Lord God, na sa aming pagninilay-nilay sa iyong salita, Lord God, ay marami po kami, Panginoon, makuhang revelation galing sa inyo, Panginoon. At marami kami matutunan, Panginoon. At ang mga nais po ninyo ay aming nga po, Panginoon, ito'y aming nga pong makuha, Lord God, at magamit sa aming araw-araw na pamumuhay. Samahan niyo kami, Panginoon. Be our speaker, Panginoon. Samahan niyo kami ng iyong banal na Espiritu sa gabing ito o sa hapong ito, Panginoon, sa araw na to, Lord God. At kayo po ang siyang patuloy na magturo sa amin, Lord God. Hayaan niyo ang tanging mga salita lamang po ninyo ang aming makuha, Panginoon, ang aming matutunan, Lord God. In Jesus' name. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Hallelujah. Meron po ba tayong hello? Hmm. Yes po, narinig po Ah, namin. apa, meron tayong slides o whatever na ano. Kasi mag-ano tayo ng scripture, di ba? Anyway, sige po. Ating pong pag-uusapan ngayon tungkol doon sa Book of John o sa Gospel ng John, chapter 6 po. Chapter 6 mula verse 24 hanggang verse 35 po. Amen. Siguro familiar po kayo dito. Dito po yung nagpakain po ang ating Panginoon ng 15,000, 5,000 po. Mga lalaki lamang po yun, no? So babasahin po natin ang buo. Amen. Saan ang aking kodiko legal? Ayan. Sabi po rito sa iisa-isahin po natin. Sabi po dito sa scripture, verse 24 po, kaya't nang makita nilang wala na roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Verse 25, nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, Guro, sabi ng mga tao o sabi ng ilan ng mga naghahanap sa kanya, Guro, kailan po kayo rito? O kailan pa po kayo rito? Sumagot si Jesus, pagkatandaan ninyo, hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita nyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Verse 27, huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng Diyos Ama ng ganitong karapatan. Kaya't siya ay tinanong nila, ano po ang dapat namin gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos? Ito ang pinapagawa sa inyo ng Diyos sa verse 29. Sumasampalataya kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. O sumampalataya kayo sa sinugo niya. Sabi naman ng mga tao, ano pong himala ang maipakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Verse 31, ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Siya ay binigyan ni Moises ng tinapay na galing sa langit, sabi nila. Sumagot si Jesus, pagkatandaan ninyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking ama ang nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Dahil ang tinapay na galing sa Diyos
ay bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay ng sangkatauhan. Sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kami lagi ng tinapay na ito. At sumagot naman si Jesus, Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Hallelujah. Hallelujah. So, dito po sa tagpong ito, makikita natin o mapapansin po natin kaagad yung abang tawag nun, yung walang kaalam-alam yung mga tao nung time na yon. Na kung titingnan mo ngayon habang binabasa natin to, yung iba, kung i-analyze po ninyo, napakapalad nila kasi kasama nila, kausap nila mismo ang Panginoong Hesus Kristo. Hindi po ba? Subalit nung time na yon, hindi nila alam kung sino yung kausap nila. Anyway, dito po, no, makikita na rin makikita natin dito makikita natin dito kung anong klase o kung anong klaseng mga tao ang nakakahalubilo ng Panginoong Kristo, which is yung mga klaseng taong yon hanggang ngayon meron dito sa ating henerasyon. Amen. Unang-una dito, hinahanap nila si Jesus o ang ating Panginoon, hinahanap nila. Kaya nga doon doon po sa verse 24, verse 24 hanggang 25, sabi nila, nung nakita nila ang Panginoon, ang saya nila. Sabi nila, Guro, kailan pa kayo rito? Sabi nila, kasi ang tagal na namin hinahanap kayo. O ikot kami ng ikot, nandito lang pala kayo. At masayang masaya sila, andun yung excitement nila kung mapapansin niyo dito, no? Kung babasahin niyo, kasi dito, di ba sa Bible po, sa theology, every letter, every words po, kapag may mga ganyan, apostrophe, or yung, ano man tawag nun, yung kaktang padagdam, medyo mahalaga po yan. Medyo mahalaga po yan. Mm, mm. Medyo mahalaga po yung ganung ano, ganung pong eksena o kanong scene po, no? So ngayon, sabi ng mga tao, guro na, kailan po kayo rito? Ano? Pero pansinin po ninyo, no? Pansinin po ninyo, yung pagkasabi nila, pagkatanong ng mga tao ngayon sa Panginoon, tingnan nyo sa verse 26 at 27, sabi ng Panginoon kaagad sa kanila, di ba? Sumagot si Jesus, pagkatandaan ninyo, hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo at ng tinapay at nabusog. So, tingnan natin, i-convert natin o i-connect natin sa nangyayari ngayon sa atin, mga kapatid. No? So, napakaganda po. Kung papansinin po ninyo, titinan niyo po, napaka-amazing talaga. Ang salita ng Panginoon, talagang ang daming revelasyon, hindi nauubos ang revelasyon niya. So, dito, sabi niya, tingnan niyo, naghahanap ang mga tao sa kanya. Lord, nasaan po kayo? Hinahanap namin kayo. Nandito lang pala kayo. Sinabihan kaagad ng Panginoon ang mga taong ito. Kayo sabi niya, kayo, hinahanap niyo ako, hindi naman talaga niyo ako hinahanap eh. Kaya niyo ako hinahanap kasi nabusog kayo. Parang yung mga tao ngayon, in general, no, hindi ko tayo. Naam? Pasensya na po. Sa arma. Aywa. Ting. Okay. Sabi ng Panginoon, kayo hinahanap niyo ako hindi dahil gusto niya akong makita kundi may something na nangyari sa inyo or nabusog kayo. Parang sa atin o parang sa mga tao ngayon, the reason kung bakit yung iba active sa church, bigla naging active kasi may kailangan sa Panginoon. Di po ba? Yung iba naman hindi nagpapasting kasi may pinagpapastingan. No? So, seeking the Lord is not just only seeking Him, but we should know Him. Sabi nga, na kung saan, sabi nga po, na the reason kung bakit natin hinahanap ang Panginoon. Bakit nga ba natin kailangan hanapin ang Panginoon? Bakit nga ba natin kailangan kilalanin ang Panginoon? Ano po? Tingnan mo, di ba dapat maging ano si ang Panginoon kasi hinahanap siya. Kung tingnan mo, mga taong ito, hinahanap pa ako, pinuntahan pa ako dito sa lugar na to, ang layo-layo ko na nga, pinuntahan pa siya. Di ba? Kung titingnan mo,
Sana naging masaya ang Panginoon kasi nanap siya. Pero sabi nga ng Bible, sabi nga po ng Bible, alam ng Panginoon ang bawat puso ng tao. Parang yan sa ano sa John chapter 2 po. John chapter 2 verse 24 at 25. Sabi doon sa ano kasi nung time na yan, yung scene na yon, sabi rito, saan na ba yun? Ayan. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat alam niya ang kayang mga iniisip. Hindi na kailangan may magsabi pa sa kanya tungkol sa kaninuman sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao. Nung time kasing ito, nagmi-minister siya during nung pista ng Pasko. At marami pong tao talagang sumampalata sa kanya. Pero at the end, alam ng Panginoon kung ano yung mga motibo nila. Kaya hindi siya nagtiwala. Same din dito sa ating binabasa ngayon na alam ng Panginoon kung anong laman ng puso ng mga taong ito. At the same time, ganun din po tayo. Alam ng Panginoon ang bawat puso nating lahat. Sino ka man, ano man nagawa mo, alam ng Panginoon. Sa ating paglapit sa Kanya, alam ng Panginoon kung ano ang motibo natin. Kaya, yung time na yon, maraming mga tao, no, nakakalungkot kasi maraming mga tao nung time na yon na talagang nagpagod sila, nag-effort sila, pero wala silang kaalam-alam sa spiritual na pag-unawa. Hindi nila nalalaman o ni walang pag-aalala kung ano nang mangyayari sa kanila. Ang sa kanila, nung time na yun, ang sa kanila lang, yung mapagaling sila o makakita sila mga himala. Pero yung spiritual na pang-unawa nila, parang hindi ganong kalalim, hindi ganong, yung walang epekto sa kanila. Lalong na po itong scene na to na nakakain sila. Imagine mo nga naman, ang dami-daming tao. Sobra sa 1,000 o sabi na natin, kasi 5,000 eh. Mga lalaki lang, hindi pa kasama yung mga bata o yung mga babae. Pero nabusog sila. Sabi nga ng Panginoon, no? Na nabusog kayo. Parang yung sa atin, no? Yung sa church, sa bawat simbahan. Tulad yan sa JCM, di ba? Every time na may service, may pakain. Ang sayaw pa ba tayo na nabusog ba talaga tayo after ng service na nakakain tayo, di ba? Pero nung time na to, nabusog sila. Kaya nga naman talagang hinahanap-hanap sila ng Panginoon. Ito ang nakakalungkot. Marami sa atin ngayon, during ng ating henerasyon ngayon, no, na maraming mga Kristiyano, I'm talking in general po, maraming mga Kristiyano po sa totoo lamang, no, na the reason kung bakit yung iba ay nagsusumikap po talaga, magsusumikap na talagang ma-involve sa ministry or yung iba naman kung bakit na matyaga sila. Kasi yung iba, hindi talaga nila hinahanap ang Panginoon o kinikilala ang Panginoon, kundi the reason kung bakit sila nagiging active, kung bakit ang mga tao, maraming mga tao po ngayon tumatagal ang kaya pagiging Kristiyano, may mga 10 years, 20 years na Kristiyano, na hindi nila ganong kakilala ang Panginoon, kundi the reason kung bakit sila o lalo silang nagiging active dahil nakikita lang nila yung mga pagpapala, especially yan, most especially yung mga pagpapala, uy, binibless ako ng Panginoon, praise God. Naghihintay lang silang pagpapala. Pero yung to know more Jesus Christ, to know more, kung para kilalanin nila ang ating Diyos o ang Panginoong Hesus Kristo, hindi sila ganun ka-active. Active lang sila doon sa kung ano ang matatanggap nilang blessing nang galing doon sa blesser o galing doon sa pinaka-source kung dito ang Panginoon. Yun ang pinakamalungkot na pinakamalungkot sa lahat kasi parang ganun kababaw ang kanilang pananampalataya. Kaya kung hindi napapansin, di ba, na the more na nakakatanggap tayo ng blessing o the more na nakakatanggap kayo o tayo ng blessing, the more na talagang lalo tayong lumalakas yung ating pananampalataya. Di po ba? And then kaya nga sabi nga ng Bible na minsan mahirap din. Mahirap din na talagang ibigay lahat o magkaroon lahat ng mga pangangailangan kasi yung iba na nadadivert na tayo doon na kung anong meron tayo.
Na-divert na tayo na hindi na tayo nakatutok mismo kay sa Panginoon, kundi doon na lang sa mga natatanggap nating pagpapala. Hmm. Yun ang nagiging mga nakakalungkot na pangyayari sa panahon po ngayon, sa panahon pong ito, na kung saan talagang yung iba akala ng iba pala, akala ng iba ay talagang nagagawa nila yung kalooban ng Lord, pero deep inside po o yung katotohanan po, nabubuhay lang tayo dahil sa blessing na ating natatanggap. Pero hindi natin talaga nasisik ang Panginoon yung kalooban niya. Kaya kung napapansin yung iba, ang hirap gawin ng kalooban ng Lord. Yung pinapagawa ng Lord sa'yo, minsan nahihirapan tayong gawin. Bakit? Kasi hindi natin masyadong sinisik ang Panginoon yung pinakamalalim. Hindi tayo nagdidig ng malalim pa sa paano natin kikilalanin ang Panginoon. Kasi kung kilala natin ang Panginoon, o we seek more ang ating Panginoon, madali natin magagawa yung kalooban niya. Madali nating maunawaan yung mga nangyayari. Kasi yung iba, tingnan nyo, di ba may mga pangyayari o may mga scene o mga instances po na yung iba nagugulat tayo na, oh, si sister, di ba, ang tagal na yan, worship leader yan, o iba, pastor yan, di ba? Bakit biglang naghina? Bakit biglang nag-backslide? O bakit ganun biglang bumagsak? Di po ba na yung simpleng pangyayaring dagok sa dumating sa kanilang buhay, bigla silang bumigay. Why? Kasi hindi nila lubos maunawaan kung ano talaga ang tunay na kalooban ng Panginoon. Unlike sa sinasabi dito ng Biblia, yung tinuturo ng Panginoon na bago natin gawin yan pala, kilalanin muna natin ang Panginoon. When you seek God, not just only seek God, kundi know Him more. Alamin natin, kilalanin natin. Kaya kung mapapansin niyo po, kapag nakakabasa tayo sa Biblia ng mga verses na patungkol sa mga bagay na mga may connection sa ating pangangailangan na, uy, praise God, hindi tayo pababayaan ng Lord. Ay, amen. Totoo nga, dahil kahit anong mangyari, hindi tayo matitiis ng Panginoon. Yan. Talagang lumalakas ang ating pananampalataya. Pero when it comes doon sa mga pagsubok na ang Panginoon ibibigay sa iyo ang lahat ayon sa inyo, kanyang kalooban. Medyo yung iba nagbibindang-bindang na kasi paano yun? Hindi naman bagay sa akin yun. Bakit yun naman ang bibigay sa akin ng Panginoon? Di ba? So, yun yung mga bagay na kapag dumating yung puntong yun, maraming mga Kristiyano bumabagsak. Yung iba nagkakadahati-hati kasi hindi talaga lubos na uunawaan ang tunay na kalooban ng Panginoon o tunay ng kalooban ng Panginoon sa buhay ng bawat tao o bawat buhay natin. Amen. So balik po tayo. Oh. At ito yung mga halimbawa po ng mga napakaraming tao ngayon, no? Na nagsisikap na maging Kristiyano ngunit sa maling paraan po o kadahilanan. The reason kaya yung iba medyo maging aware din tayo yung iba na attend ka sa church natin. Attend ka sa church namin. Giginhawa buhay mo. Yeah, okay, attend ka sa church namin. Ano man ang pangangailangan mo, matutugunan niya. Yeah. Yung ganong approach minsan hindi nakakatulong kung tutusin sa tao o sa mga ini-invite kasi nakatatak dun sa ini-invite niya yung in-offer mo sa kanya eh. Kaya yung iba, hindi naman talaga si Kristo, hindi naman talaga ang Panginoon ang pinunta doon, kundi kung ano yung in-offer mo sa kanya. Kaya siya na-invite mo. Kaya siya nadala mo. Kaya minsan dapat maging aware din pala tayo doon sa mga approach na yon. Ano po? So balik po tayo. So, sa verse 24 po, sorry, sa verse 26 po, sabit lang naman po. Sa verse 26 po, sabi dito, verse 26, ayan. Sumagot si Jesus, pagkatandaan ninyo, hinahanap nyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakikita nyo, kundi dahil sa mga nakakain kayo ng mga tinapay at busog. Then 27, next verse po. 27 tayo, verse 27. Okay, sabi ng Panginoon, kaya niyo ako hinahanap kasi nabusog kayo ng tinapay at nabusog kayo at nakakain kayo ng tinapay. So, then sabi niya sa verse 27, huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira at nagbibigay buhay o nagbibigay ng buhay na walang hanggang iyan at ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Amen.
sapagkat siya ang binigyan ng Diyos ng ganitong karapatan. Amen. So, binigyan siya, yan daw binigay, ano ba yan? Okay. Huwag ang pagkain nasisira. So, sabi rito, hmm, hmm, sabi ng Panginoon sa kanila, kung ano ang dapat maging pinakamahalaga sa kanila, ano ang dapat na maging mahalaga, yung mga bagay ba na ating nakakamtan ngayon, yung trabaho ba natin o yung karir ba natin o yung ating mga business or businesses, yung mga natatamasa ba natin ang dapat natin pagsikapan ngayong pag-ipunan o ating paglaanan ng oras at hindi sabi ng Panginoon at hindi yung mga bagay na mga talaga nagbibigay ng yung mga bagay na hindi nasisira ng ninuman, which is yun yung sinasabi ng Panginoon na yung buhay na walang hanggan. Ah, Amen. So, sa atin po, minsan, may mga instances po tayo na, which is tama tayo, tama yun, yung nag-iipon tayo, ano bang tawag yun, yung naglalaan tayo, may pinaglalaanan tayo, tama po yun. Pero kasi may mga bagay po, may mga pangyayari po na minsan, lalong-lalo po yung realidad, no? Pag-usapan natin yung realidad ngayon na may mga pagkakataon po na hindi natin talaga maiwasan, which is yun ang nature ng tao, hindi natin maiwasan na mag-alala. Tama po ba? Na mag-alala na ako. Hindi tayo sabi, minsan gagamitin pa natin yung i-justify pa natin yung salita ng Panginoon na sabi nga, faith without action is dead. Tama po yun. Pero yung minsan sinasabing, no, kailangan kong magtrabaho. Kailangan ko itong maano kasi kung hindi ako magtatrabaho, mamamatay kami ng dilat ng pamilya ko. Yun. Ito yung sinasabi na minsan may mga bagay po na may trabaho tayo o mayroon tayong pinagkakakitaan, then something, may time na parang kulang, nakukulangan ko, so kailangan mo pa rin maghanap ng mas malaki, na mas malaking trabaho, o mas malaking pagkakakitaan, na kung sa ganun, ay talaga maging secure talaga yung future ng family natin. Which is tama yun. Tama po yun. Kasi sabi nga, na kailangan iano natin muna yung pamilya natin. God and then family. Tama po yun. Pero may mga pagkakataon po, di ba, kung napapansin nyo, yung iba, na okay, may trabaho ka, so kailangan po ng extra income para mapuno mo palalo yung pangangailangan. Then yung extra income na yan na gagawin mo, may mga pagkakataon po na saglit mo lang ginawa, pero yung kinikita mo ay talagang doble-doble. Yung ine-expect mo, halimbawa, let's say, kikita ko ng 5,000 dito. Pero yung ine-expect mo 5,000 ay naging 10,000. Yeah. Di ba ang ganda, ang sarap, pambira, ganun lang pala yung gagawin mo. So yung extra income na yan, so doble mo. Naam? كده كويس انا اجيب كده كويس كده خلاص. Okay, mapinus sila. Famous nila, nakalang to. ما هو مسؤول سوا انت تسلم بقى هذا محمد. Pastor, nakamute po kayo. Okay. Ngayon po, balik po tayo. Ang galing ng ating technician. Tama yan. Iano mo kaagad pag may mga may mga asungot. So, ngayon po, yung mga bagay po na yung ating extra income na ito, minsan po hindi natin namamalayan, yung ating ginagawang yan, minsan naapektuhan na po yung ating personal na relationship sa Panginoon. Unang-una. Kasi nga kailangan natin to eh. Kailangan natin yung extra income para talaga kasi hindi sapat yung tunay yung source of income natin, yung trabaho natin, hindi sapat yung kinikita natin, kaya kailangan natin ng extra. And then yung extra na yan, minsan doon tayo natutuon tayo doon. Balik ko, amen, balik po tayo.
Amen. Kalas, balik po tayo. Ngayon, yung extra income pong ito, doon tayo natutuon. Hindi natin mamalaya na affect yung relationship natin. Yung ating daily, let's say dito online na prayer meeting, online na mga gatherings, like Bible study, minsan nababawasan na natin yan kasi nga doon sa source of income na yan o yung ating pinagkakakitaan po. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Yung sinasabi ng Bible po, ng kanyang salita, na hindi po mali yung na magsumikap tayo para sa ikakabuhay o sa future ng ating mga pamilya. Pero importante po na hindi po maapektuhan ang relationship natin sa Panginoon. Yung ating prayer life, yung ating Bible reading, at yung ating praise in, o yung worship, ano ba tawag to? Yung praise and worship natin o yung ating ah, devotion natin sa Panginoon, hindi maapektuhan. Kasi kapag kaunting bagay lang po na makapag-apekto sa ating relationship sa Panginoon, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na po yan. May mga bagay po dito po sa Saudi Arabia. Alam naman po natin ang mga tao dito, kaya sila naandito para magtrabaho. Tama yan. So, para nangyayari, nakakalungkot nga po kasi sa aming pag-analyze po, ano nangyayari, yung Friday, yung pinakalinggo diyan sa Pilipinas, yung Friday kasi Friday po dito, yung pinaka-day off nila ng Friday, ang nangyayari parang pampalipas oras lang yung pagsimba nila. Hindi talaga nakatuon sila doon sa ano ng Panginoon. Yun ang nakakalungkot. Kaya lang, ito nga po na kapag tayo natuon doon sa ating ginagawa at hindi doon sa mga kalooban ng Panginoon, may tendency po talaga na lumalayo tayo and then sa tingin natin, ang akala natin na inline pa rin tayo, naka-align pa rin po tayo dun sa pinapagawa ng Panginoon o sa kalooban ng Panginoon. Pero ang totoo po, nawawala na tayo. Kasi ang iniisip natin yung pagkakakitaan natin, iniisip natin puro pera, pera, pera. Kaya minsan, may mga tao na sa sobrang pagtatrabaho nila, sa sobrang lahat ng iniisip nila yung pagkakakitaan nila. Minsan pag nagpupunta ng church, tapos pag dumating sa church, pag dumating na doon sa tithes and offering, pag nagsabi na yung service leader o yung kung sino man mag-exhort na, alam niyo po, sabi ng Panginoon na kailangan tayo magbigay. Minsan may mapapansin kayo yung mga tao nag-react. Ano naman yan? Pera na naman yan. Pera, pera. Wala naman binabanggit na pera, magbigay lang. Pwede naman magbigay kayo ng mga damit na luma. Pero yung tao, pera ka agad. Bakit? Kasi yung utak niya puro pera, 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 pera. Kaya naaapektuhan tuloy ang kanyang isip. Kaya minsan sabi nga, mas maganda pa nga, ay sabi nga nung ano na, kapag pera pa lang palagi mong inisip, nagmumukha ka ng pera. Kaya mas maganda, isipin mo ang Panginoon, kaya magmumukha ka ng Panginoon. Yan. Sabi ko baga, imitate Christ. Anyway, balik po tayo, no? So doon nga sa mga bagay na yan na pinagkakaabalahan natin, pinagkakatuunan natin ng pansin, ng pinagkakalaanan natin. Ang dami nating mga excuses o dinajustify pa natin minsan sabi, siguro naman hindi kalooban ng Panginoon na maghirap kami, kaya kailangan namin magtrabaho. Tama po yun. Pero yung pagtatrabaho nga, sabi nga, siguro alam naman natin, ang pagtatrabaho minsan, ibinibigay din natin po ang lahat to sa Panginoon. Kaya nga sabi, put first God. Tama po ba? Put first God. Unahin natin ang Panginoon. Sa anumang plano, kailangan nandun ang Panginoon. Kasi kung wala ang Panginoon, sigurado, wiwindang-windang yung relationship natin sa Kanya. Sigurado yun. Kasi tandaan din po natin o tandaan natin na ang kalaban, umaali-aligid lang dyan. Para nga sabi sa 1 Peter 5:8. Tama po ba yun? Nasabi sa 1 Peter 5:8. Anong sabi doon na ang kaaway o ang diablo ay parang leon na umaali-aligid. Umaali-aligid lang na pag nakakita ng butas, atake yan. Yan. Kaya yung mga kalaban, especially sa mga anak ng Diyos, especially sa mga lingkod ng Diyos, talagang naandun, nakamasid, maraming mata, yung mga kalaban, mga kaaway, mga diablo, nakatingin sa lahat ng mga anak ng Diyos para magkakita man lang ng kaunting puwang yan,
Hello, okay, balik po tayo. Pasensya na po kayo. Nagiging po ako ng paumanhin ulit. Ano ho? Anyway, balik po tayo. Nasa na po tayo? So, yun po. So, kailangan po natin maging aware po sa ating ginagawa. Minsan talaga nakakalimutan natin dahil sa sobrang dami ng blessing natin, nakakalimutan natin talaga kung ano yung layunin natin, kung bakit tayo lumalapit sa Diyos. Minsan nakakalimutan natin kung bakit natin siya hinahanap, kung bakit natin siya sinasamba. Kasi yung iba kaya lang nagpupuri dahil may natatanggap na pagpapala. Kaya siya patuloy nagpupuri kasi may mga pagkakataon na talagang lahat ng pinapanalangin niya ay taga natutugunan. Kaya siya nagpupuri lang. Pero deep inside, yun nga sabi ng Panginoon, hinahanap niyo lang ako kasi nabusog kayo. Nakakain kayo ng tinapay na ibinigay niya. Pero hindi talaga kayo, hindi niyo talaga ako hinahanap dahil nakakita kayo ng mga miracles o mga himala. So same with us, same also sa mga tao ngayon, sa ating panahon ngayon. So sa verse 28 po, balik po ulit tayo sa verse 28 po, sabi rito, sana ang verse 20, ayun, kaya siya tinanong niya, ano po ang dapat namin gawin upang matupad po ang ipinapagawa ng Diyos? Yan. So ano daw po ang dapat namin gawin at upang matupad daw po ang pinapagawa ng Diyos? So dito po, ang sabi kaya tinanong anong dapat. Mukhang mali talaga ang pinaano eh. Kung papansinin mo, mukhang mali talaga ang pagkaintindi ng mga tao eh. Yung mga tao patungkol sa kanyang, kung ano yung sinasabi niya, no? Tungkol sa yung sinasabing, yung pinapagawa sa kanya, anong dapat gawin, no? Kulang sa spiritual na pangunawa na hindi nila alam, yung pinapagawa ng Panginoon is about kaligtasan or ano ba English ng kaligtasan? Salvation. Oh, salvation po is all about salvation o yung buhay na walang hanggan na hindi kikitain o hindi makukuha sa mabubuting gawa. Amen? Parang doon sa John 4:10 and then sa Romans 6:8, sorry, sa Ephesians chapter 2:8-9 na hindi makukuha sa mabuting gawa yan, no? Pero kapag tayo mag-seek kay Lord, gaya nga po ng sinasabi niya, nakikilalanin natin ang Panginoon, mamimaintain po natin talaga yung sinasabing kaligtasan. No? Kaya kung napapansin po ninyo, ako po, sa totoo lang, na talagang minsan nabibigla ako sa mga yung mga kataga, yung mga word na sinasabi ng Panginoon tulad nung isa yung sa Matthew 24:13 ata yun, nasabi ang tanging mga yung tanging maliligtas lang yung mananatili sa kanya, mananatili sa kanya ang tanging maliligtas lang. Open po sa Matthew 24:13 ata yun. Tama. Tama po. Oh, 24:13 mali. Yeah, tama. Mateo 24. Ano pinapagawa mo, Mike? Yun. Hindi, okay na po. Sabi sa Matthew 24:13, sabi ito, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Parang sabi, mananatiling hanggang wakas siyang maliligtas. Paano yung mga hindi tapat? Di ba? Hmm. Paano yung hindi tapat? Anyway, pagdating po doon sa mga bagay na yan, so bilang mga Kristiyano, bilang mga lingkod ng Panginoon, o bilang mga mananampalataya po mga kapatid, so kailangan talaga natin maging aware sa mga bagay-bagay na ating ginagawa, sa mga nangyayari sa atin. Kasi hindi po nangangahulugan na tayo na tinutugunan ang ating panalangin, hindi po nangangahulugan na tayo masaya ngayon, okay na tayo. So magtamasa na tayo doon. Kailangan talaga nating patuloy na kilalanin ang Panginoon o patuloy na isik ang Panginoon, not just only seek Him, pero
kilalanin pa rin natin ang Panginoon. Kasi iba, di ba, magkaiba po yung hanapin siya eh. At magkaiba din yung kilalanin siya. Di po ba? Kasi pag sabing hanapin mo ang Panginoon, so hanapin mo lang siya. Parang yung mga, yun nga, yung kanina, yung mga tao na hinanap lang siya. Pero walang epekto sa kanila. Basta hinanap lang siya kasi yung taong yun, kasi itong Kristong ito, parang ganun. Parang yung itong Kristong ito, nagpakain ko at binusog kami. Yeah. Pero hanggang doon lang. Pero iba pa rin yung kinikilala mo ang ating Panginoon. Ano yung kanyang layunin? Kasi sabi nga ng Bible, no, na your ways is not my ways, nor your thoughts. I'm sorry, your thought is not my thoughts, nor your ways is not my ways. Ano, na kailangan yung kung ano yung ating pagkakilala sa kanya, talagang hindi pa enough yun. Kung anong pagkakilala natin ngayon sa Kanya, hindi pa enough yun. Dapat pa natin na kilalanin pa ng buo. Kasi the more na kinikilala natin ang Panginoon, the more natin lalo pang mauunawaan ang Kanyang kalooban at layunin sa atin. Tulad nga ng mga nangyayari ngayon na bakit ganito, bakit ganon, bakit si ganito nagkasakit, ang ganito, yung mga ganon, yung mga bagay na hindi natin na-expect pero nangyayari doon mauunawaan natin. Dito nga magko-connect yung all things work together for good na talagang kailangan natin ah, ah, idepende yung ating sarili, yung ating sariling pangunawa sa Panginoon lamang. At yun ang nais ng Panginoon. Kaya nga dito po sa ating binabasa ngayon, talagang makikita mo rito kung paano ipinapakita ng Panginoon. Itinuturo niya, come on, kung anong meron dyan, wala yan. Meron akong ibibigay sa inyo. Meron akong ibinibigay sa inyo na dapat ito ang talagang tunay ninyong matutunan at tunay ninyong magawa at tunay ninyong matanggap. Kasi yung mga kung anong meron kayo niyan na masisira yan, wala yan. Sabi nga doon sa scripture na aanihin mo yung mga bagay dito sa mundo kung yung kaluluwa mo naman ay hindi maliligtas, ano? Ah, kaya ito yung tinuturo ng Panginoon talagang sayang, nakakapanghinayang na hindi maunawaan ng mga taong nung time na yon, no? So balik po tayo sabi sa verse 29, ganun din, ito ang pinapagawa sa inyo ng Diyos. Tama, ito ang pinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. So, itinatama ng Panginoon ang kanilang mga maling pananaw. Kinokorek nila. Kinakailangan ng Diyos na ang mga taong ito ay magtiwala kay Kristo para sa kaligtasan. So, ito ang Diyos. Kaso lang hindi nahihirapan. Kumbaga, parang mahirap paunawaan ng mga tao nung time na yun. Na kailangan pa nila tagang to see is to believe. Naalala ko tuloy sina Nathaniel ba yun? Yung isang alagad niya na yung sinabi ni Bartolome ba yun? Yung isang alagad niya. Oh, nakita ko yung sinasabi ni Moses sa kasulatan. Ngayon, sabi ngayon ni Nathaniel, ay nako, sabi niya, meron pa bang matinong tao na taga Nazareth? Sabi niya. Pero nung nakita, nung dumaan si Kristo at nakita nga niya, sabi ni Kristo doon, ito ang tunay na Israelita. Yan. Bakit? Kasi yung tunay daw na Israelita pala, to see is to believe, na hindi basta naniniwala. Kailangan mo ipakita ang pruweba. So same din itong mga ito, kailangan may pruweba. Subalit, kung titingnan nyo, may mga himalaan ng ginawa ang Panginoon, subalit hindi pa rin nila naunawaan. Kaya dito itinatama ng Panginoon hanggat maaari. Noong time na pinagsisikapan ng Panginoon, itama ang kanilang mga pag-iisip. So, ang pagtitiwala kay Kristo ay napaka-responsible o napaka-responsable at ito'y tama sapagkat isinugo ng Diyos sa mundo ang kanyang anak. So, yung pagtatrust nga pala sa Panginoon daw, talagang ito yung nais ng Panginoon na magtiwala tayo ng buong buo. No, although sabi natin kalagayan natin ngayon, kalagayan ng bawat pamilya na talagang kailangan yung hindi ba isang kahit isang to, kundi kumbaga isa lang inaasahan nila, ang Diyos lang. Yun ang gusto ng Panginoon. Nung wala kang ibang pagkakatiwalaan, kundi ang Kristo lang, o ang Panginoon lang. Na kung anong meron ka, tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Kasi hanggat meron kang inaasahan, hindi mo masasabing
100% kang magtitiwala sa Panginoon kasi meron ka pang inasahan. Parang, di ba sabi nung may isang matandang mayaman, binatang mayaman na gustong sumunod sa Panginoon, sabi niya, gawin mo ito lahat. Sabi ngayon ng binatang mayaman, nagawa ko na po yung pinapagawa, nagawa ko na po yan. Sabi, meron pang isa, yung kayamanan mo, pagbilan mo, pabenta mo at ibigay mo sa mahirap. Di ba lulugo-lugo yung binatang mayaman, lulugo-lugo. At sabi nga ng Panginoon, mahirap talagang makapasok yung mga mayayaman sa kaharian ng Panginoon, no, sa kaharian ng langit. Buti pa nga daw yung kamelyo, pwedeng dumaan, kayang dumaan doon sa Eye of the Needle. Anyway, kaya nga, kung papapansin nyo, ang buong tiwala ay napaka-importante sa relationship nyo sa Panginoon. Yung relationship natin sa Panginoon. Yung buong pagtitiwala natin ay isa sa mga factor, ang malaking factor po, o malaking bagay po sa ating relationship sa Panginoon. Kasi parang sa mga mag-asawa po, sa mga mag-partner, di ba? Anong sabi doon niya? Kailangan, kung gusto magtagal ang relationship, may trust sa isa't isa. Yan. How much more kapag may trust tayo? Ibigay natin yung mismong buong trust natin sa Panginoon na kahit ano mangyari, alam natin, magtitiwala tayo sa Panginoon na hindi tayo niya pababayaan. Hindi niya tayo gugutumin. Hindi niya tayo pahihirapan. Amen? So sa verse 30 and 31 po, so sabi rito, nung sinabi nga ng Panginoon, sabi nga po dito, ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Kasi ninyo to. Di ba sabi niya doon sa verse 25 kanina o 26, sabi niya, ah, hindi kayo sa nakakita ng mga himala. So ibig sabihin nakakita na pala sila ng mga himala. Di ba sabi niya doon na hinahanap niya ako hindi dahil sa nakakita kayo ng mga himala kundi nabusog kayo. Dito sa verse 30, sabi ng mga tao, ano pong himala ang maipapakita niyo sa amin o ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? So, ganun pa din. Kailangan pa rin ng prueba. Kailangan pa rin ng prueba ng mga taong ito. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa 31, sabi nila sa 31, ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila ay pinigyan ni Moises ng tinapay na galing sa langit. So kung papansinin po ninyo sa pagbabasa pa nila doon sa kasulatan nila, medyo mali pa yung pagka-translate o yung kanilang pagkaintindi. Kasi kung tutusin, hindi naman si Moses pala ang nagbigay ng mana sa kanila. Sabi nga, kaya nga kinorek sila dito ng Panginoon, sabi dito sa, yan. Sabi sa 32 po, sabi niya dito, sumagot si Jesus, pagkatandaan ninyo, hindi si Moses ang tinapay, o hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking ama ang nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Amen. So, verse 30, nagbibigay si Jesus ng mga sign, nagtuturo sa katotohanan tungkol sa sarili niya, pero sila hindi naniniwala yung mga taong ito. Then, sinabi pa nila sa verse 31, yung ninuno namin, si Moses, pinakain sila ng mga tinapay o ng tinapay na nanggagaling sa langit, which is yung mana. Di po ba? Sa ano yun? Alam naman natin yun sa Exodus chapter 16, di ba? Hindi ko lang alam kung hindi ko matanda. 11 ata, start ng 11. Exodus chapter 16 verse 11. Anyway, so parang ipinagkukumpara ng mga tao parang pinagkukumpara nila yung ginawa ni Moses at yung ginagawa ng Panginoon nung time na yon. No? Na kung saan pinakain sila ng mana, and then yung time ngayon, yung time dito ngayon, yung time ni Jesus Christ, yung pinakain naman ng Panginoon yung 5,000 na tao o ng mga lalaki. So pinagkumpara nila. So ngayon, ah kung papapansin ninyo, dito sa 31, no, gumamit si Jesus o ang Panginoon natin ng ordinaryong tinapay. Di po ba? 31 po? Yan, ang amin. So gumamit, yan, tama po yan. Sige. Kung mapapansin nyo, dito sa scene na to, gumamit ang Panginoon ng ordinaryong tinapay.
ang Diyos nung panahon ni Moses, no, nagpadala ng mana mula sa langit. So, kaya naniniwala ang mga Hudyo, amen? Naniniwala ang mga Hudyo na kapag dumating ang Misayas, kapag dumating po yung mga Misayas, kalas. Kapag dumating po yung mga Misayas, ay muli siya bibigyan ng mana mula sa langit. Pero hindi po ginawa ni Jesus. Siguro alam lahat natin na ang paniwala ng mga Hudyo when it comes sa Misayas na darating. Ano ho? Na yung talagang automatic iligtas sila. Yun ang nasa mindset nila, no? Pero dito, parang kung titingnan nyo, gumamit ang Panginoon ng ordinaryong tinapay. Amen? Kaya sa 6:32 po, verse 32, sabi, sumagot si Jesus, pagkatanda nyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay o nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ngayon, sa 33 po, next verse po, dahil ang tinapay na galing sa Diyos ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay na sangkatauhan. Tingnan po natin, no? Ang tinapay ng Diyos, nagkatawang tao, wala. Tingnan nyo, yung tinapay na binabanggit, yung tinapay mismo ng Diyos ay nagkatawang tao na nagmula sa langit at nagbibigay ng espiritual na buhay na walang hanggan sa sangkatauhan. Aywa? Amen? Kaibigan. Okay. Now, balik po tayo. So, ano ba to? Ang galing sa Diyos mula sa langit. Ngayon po, sabi nga dahil ang tinapay na galing sa Diyos ay bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Go, go, go. Verse 34, sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kami ng tinapay na ito. Tingnan nyo ha, mga taong ito ay talagang walang spiritual na pangunawa. Sinasabi nila na hindi na na lahat ng sinasabi niya ay parang normal lang, parang normal lang, no? Parang normal sa ila. Kaya nga po, mm, parang yung babae po doon sa sa John chapter 4, 4:15 mo, yung babae no, yung nagano ng tubig na sabi niya, yung sinabi ng Panginoon, ako yung nagbibigay ng yung ano ba tawag yun? Yung nagbibigay yung mapapatid yung uhaw na hindi na pag uminom ng tubig hindi na siya mauuhaw. Sabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig para hindi na ako mauhaw. Yun, di ba? Kasimple lang sa nila. Pero sabi nga sa 35 ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuaw kailanman. So, nilinaw ng Panginoon dito, sa verse 35 daw, nilinaw ng Panginoon dito na ang kanya na ang kanyang yung sinasabing tinapay is not just only a substance o mga ordinaryong tinapay, kundi isang spiritual no na tinapay o yung sinasabi na nagbibigay buhay yung tinatawag na bread of life no na kailangan nilang kainin. Nais niyang ipahayag sa lahat na ang sarili niya ay tinutukoy niya dito. Pero papansinin ko ninyo no na ang hirap unawain ng mga tao yung sinasabi niya. Ang sabi nga sa sa 48 yung wag na natin puntahan sa 48 na ako ang nagbibigay buhay o ako ang tinapay na nagbibigay buhay no. Ako ang nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. So sinasabi niya na pero hindi pa rin sila maniwala. Kaya nung time na
ngayon, nung time na yon, kung papapansin nyo, yung gospel na yan, may mga okasyon na ginagamit ng Panginoon yung salitang ako nga or yung English I am nakaugnay sa ilang katotohanan o yung order tungkol sa kanyang sarili o sa kanyang mga kanyang ministeryo, no, na ginagamit din ang mga salitang sarili niya o kaya yung when it comes ano ba tawag na yung kino-compare niya sa lahat na ako nga I am the bread of life, sabi nga na, pero hindi maunawaan ng mga tao. Ang gusto niyang ano dito na hindi niyo kailangan ng tinapay na yan kasi yan pansamantala lang. Ako ang kailangan ninyo. Ako ang magbibigay ng kabusugan na hindi na kayo magugutom pa. Ako ang magbibigay ng magtatawid ng uhaw na hindi na kayo mauuhaw pa. Parang sa atin ngayon, mga kapatid, despite po sa mga nangyayari sa atin, despite po sa lahat ng mga ating ginagawa patungkol sa kanyang kalooban, no? May mga pagkakataon pa rin talaga tayo na minsan pinanghihinaan tayo ng loob. Minsan nagko-question pa tayo o may mga pagkakataon na nagko-question pa tayo. At yung pagko-question natin doon, may pumapasok doon, may mga instances na nagko-compare na tayo. Amen? Kaya nga, isa lang ang bottom line po na kilalanin natin sa ating pagsisiyasat, pagsasaliksik, pagsisik kay Lord, kilalanin natin siya ng lubusan. At kapag nakita ng Panginoon na ando yung desire natin talaga na makilala siya, makilalanin natin siya, na andoon siya ang magbibigay o magpuprovide ng lahat ng ating pangangailangan. Bakit? Kasi sa atin, yung mindset natin, kikilalanin ko ang Panginoon. Hindi dahil kung ano magagawa niya, kundi kikilalanin ko siya. Dahil the more na kinikilala ko siya, the more na pinagpapala ako. Amen po ba? Kasi yung sinasabi na natatamasa ko ang lahat ng kanyang blessing. Lahat tayo binibless ng Panginoon. Actually, kahit yung hindi believer, binibless ng Panginoon. Di po ba? Naniwala po kayo. Bakit? Kasi, tinan nyo, yung mga kakilala yung hindi, walang Kristo, hanggang ngayon buhay pa. Hanggang ngayon nagigising pa. Hanggang ngayon humihinga pa. Di po ba? Pero iba yung ang pagkakaiba ng mga Kristiyano, yung may Kristo, kasi yung may Kristo, talagang pag mayroong pagtitiwala sa Panginoon na kahit anong mangyari, matibay ang kanyang pananampalataya. In the same time, lahat may tunay na kapayapaan, tunay na kaligayahan, ano pa, tunay na talagang kalakasan sa lahat ng mga panghihina, andun, pinapalakas siya ng Panginoon. Masaya, ika nga, masayang masaya siya sa kabila ng kanyang talagang paghihikahos o ano pa mang paghihirap na naranasan niya, naandun pa rin, nakakangiti pa rin. Kaya nga hindi na malayo na sinasabi ng mga tao na ang mga born again o mga Kristiyano para may mga buang, mga buang na naghihirap na nga o kaya binabagyo na nga pero tuwan-tuwa pa rin sila. Bakit? Kasi nararamdaman nila na ang Panginoon ay palaging nasa kanila. Lahat na nagtitiwala sa Panginoon, mararamdaman niya na ang Panginoon ay palagi nasa paligid natin. Amen? So ito po ang tanong ko lang po bago ko po tapusin to o sa pagtatapos po natin na sa ating pagsisiyasat po sa Panginoon. Tunay nga po ba? Well, ito, nasa inyo, no? Talaga po ba tayong nagsisiyasat sa Panginoon? Yung purpose po ba natin, yung layunin po ba natin ay talagang kilalanin siya sa ating pagsasaliksik sa Kanya? Or dahil para lang magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa Kanya? Yung ating pagkilala na ngayon, tulad po na itong ating mga ginagawa, gathering po, BS, nagsasaliksik tayo sa Panginoon. Ano po ba ang layunin natin talaga? Ito po ba'y para talagang makilala pa ang ating Panginoon at ang kakayahan niya? Kasi sa Panginoon, alam natin walang imposible sa atin. Sa atin, imposible, pero sa Panginoon walang imposible. Ito bang kaalaman natin, ito bang pagsisiyasat natin ay talagang para makilala natin sa Panginoon, makilala natin ang Panginoon, or
para lang makaroon tayo ng karagdagang kaalaman. Kaya tandaan natin, maraming theologians o yung mga nag-aaral ng theology, nag-aaral sa ng Panginoon, hindi po born again o walang Kristo. Knowledge lang po ang kailang ginagather. Pero yung relationship sa Panginoon, wala. Hindi po. Kaya ito'y napakapalad natin kasi yung banal na espiritu ay nasa atin at tayo patuloy na tinuturuan at itong maganda, patuloy po tayo nagpapaturo sa Panginoon. Amen po ba? Kaya ito po ang isang tanong na kung saan saliksikin natin, bakit nga ba ako nagsasaliksik sa Panginoon? Bakit ko nga ba talaga ito kinikilala? Ano ba ang mapapala ko rito kapag kinikilala ko? Yun lamang po. Salamat po at tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat Panginoon sa araw na to, Panginoon, o sa gabing ito, Lord God. Na tunay nga po, Panginoon, sadyang maraming hadlang, subalit ang aming purpose, ang aming puso, Lord God, ay tunay nga na makapagsaliksik ng inyong salita at malaman namin pa ang mga kalooban ninyo sa bawat buhay na narito, Panginoon, sa bawat puso na nakikinig sa inyo, Panginoon. Salamat sa araw na to, Panginoon, sa mga sandaling ito. Na kung saan, Panginoon, na patuloy pa ko yung nagtuturo sa amin. Dalangin po namin na sa lahat ng aming mga natututunan, mga revelasyon na amin natatanggap mula sa inyo, ay amin nga po ito, Panginoon, magampanan, magawa, Panginoon, sa tulong ng inyong banal na Espiritu. At patuloy niyo kaming gabayan, Panginoon. Patuloy niyo kaming turuan pa, Panginoon. At ayahin niyo, Lord God, na patuloy sa aming pagsisiyasat sa inyo, sa aming pagsisiyasat upang makilala pa kayo, Lord. Lord, dalangin namin na patuloy pa po kayong magpakilala sa amin. Nang sa ganun, Lord God, ay lubos namin maunawaan ang lahat ng bagay na mga nangyayari sa amin, nangyayari sa mundo, Panginoon, nangyayari sa bawat nakikita namin sa aming kapaligiran, ay lubos namin maunawaan. Kaya Lord, salamat. Salamat sa pagpapala nito, Panginoon, sa inyong salita. Salamat at kiniklaim na namin ang inyong salita, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen.